Kabanata 771. Pangatlong binibini, bawal ka talaga pumasok. Ang utos ay, partikular na ibinigay ng matandang Panginoon. Sinabi ng isang tanod, pilit na pinipilit na pigilan ang isang batang babae, na mukhang nasa 20, mula sa pagpasok. Kaya ang galing lang nun. Sinasabi mo ba sa akin na mayroon na ngayong lugar sa loob ng mansyon ng Fenderson kung saan ako, si Quincy Fenderson, ay hindi maaaring pumasok. Parehas na ayaw sa akin ng aking nakatatandang kapatid na babae at pangalawang kapatid. Sinasabi mo bang ayaw din sa akin ni Lolo? Mas pinipigilan mo akong pumasok, mas gusto kong pumasok at tingnan ang sarili ko. Lumayo ka na, sigaw ni Quincy sabay tulak sa bodyguard at sumugod sa loob. Ang loob ng silid ay mukhang labis na marangyang at mga anti-gang kasangkapan sa bahay, tila sa estilo noong 1960 ng mga aristocrat ng Europa, ay inilagay sa bawat sulok. Bukod sa silid ng kanyang lolo, ito lamang ang iba pang silid na ito ay maluhos sa buong mansyon. Tuwing wala siyang mas mahusay na gawin, madalas na pumunta si Quincy sa silid na ito upang tumingin sa paligid. Tulad ng karamihan sa iba pang mga Fenderan, madalas na pinangarap ni Quincy na lumipat sa partikular na silid na ito. Pagkatapos ng lahat, narinig niya na ang silid na ito ay doon. Tumutuluyan ang kanyang tiyahin, dahil si Quincy ay nakakaramdam na ng lubos na pag-iisa sa loob ng pamilya. Ang kanyang masamang kalagayan ay agad na nag-trigger. Nang malaman niya na may ibang tao na ngayon na nakatira doon, nais niyang makita para sa kanyang sarili kung sino ang nakakuha ng akses sa pamumuhay sa silid, subalit ang kanyang pahintulot na pumasok ay tinanggihan. Lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang eksena. Nang makita siyang sumabog ng walang babala, kapwa nag-alala. Sina Keita at Zinnia, hindi inaasahan ni Zinnia na may isang tao na makakausap sa kanila tulad nito. Ikaw, sino ka? Mukha kang pamilyar, sabi ni Quincy. Pakiramdam na bahagyang nagulat ang kanyang sarili nang makita niya si Keita. Ang pangalan ko ay Keita Smith. Keita, hindi pa kita nakikita dati kasama ng ibang mga Fenderan. Hindi ba? Tanong ni Quincy habang iniskan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Sa wakas gumaling mula sa kanyang pagkabigla, tinanong ni Zinnia. Ikaw ang pangatlong binibining, tama. Ang matandang Panginoon ay ang nag-utos kay Miss Keita na manatili dito sandali upang magpahinga at magpagaling mula sa kanyang mga pinsala. Panipi, manalo ka. Alam na alam ko yan. Bagaman hindi ako sigurado kung bakit nais niyang manatili ka sa partikular na silid na ito, sigurado akong mayroon siyang mga dahilan. Hindi alintana, kakailanganin. Kung umalis ka sandali, nais kong sabihin kay Miss Keita ng isang bagay ng pribado. Utos ni Quincy. Narinig iyon, saka tumingin si Zinnia kay Keita. Bilang gantimpala, simpleng tumango lamang si Keita ng bahagya, sinenyasan si Zinnia na lumabas ng silid. Nang nasa labas na si Zinnia, sinara agad ni Quincy ang pinto sa likuran niya. Pagkatapos ay binalikan niya ulit si Keita bago masayang sinabi, kailangan ko ng tulong sa isang bagay. Maaari mo bang ipahiram sa akin ang silid na ito sa isang gabi? Maaari kang manatili sa aking silid pansamantala. Paano naman deal? Panipi, ang dahilan kung bakit gusto niyang matulog sa silid na ito ay halata. Gayunman, si Keita ay ganap na hindi nabantayan ng tanong hindi niya alam kung paano mag-reply. Sa lahat ng pagiging matapat, inaabangan lang niya ang pagdating ni Gerald upang iligtas pareho siya at Zinnia upang sa wakas ay muling makasama niya ang kanyang pamilya. Dahil wala talaga siyang oras o lakas upang sayangin ang mga tao dito kasama ang anuman sa kanilang mga usapin, nanatili lamang siyang tahimik. Ano ang ibig sabihin ng katahimikan na iyon? Hindi ba tayo makapagpalit ng mga silid para sa isang gabi? Muling tanong ni Quincy. Ang mga kamay nito ngayon ay nasa baywang na. Bago siya magtanong sa ikatlong pagkakataon, ang tanod mula kanina ay biglang pumasok sa silid bago sinabi sa isang malamig na tinig, pangatlong binibini, nais ni Lord Fenderson na makipagsalita sa iyo. Ikaw, sagot ni Quincy nang bilang tumingin sa bodyguard. Ilang sandali pa, tumayo si Quincy sa harapan ng bodyguard at
Hinampas siya ng husto sa mukha. How dare you rat me out? Hintayin mo lang at tingnan kung paano ako makitungo sa iyo, sinabi ni Quincy habang pinandilatan niya. Si Kate ng pangwakas na oras bago nagmamadaling umalis, galit. Nagalit. Ano ang nangyayari sa iyo sa pagkakataong ito, Quincy? Tinanong. Kapwa sina Jasmine at Mindy na nagkataong tumawid sa kanya. Gayunpaman, simpleng hindi sila pinansin ni Quincy, humihimas sa paglalakad sa kanila. Sa sandaling napagtanto ni Jasmine na si Quincy ay nagmula sa direksyon kung nasaan ang silid ng kanyang tiyahin, si Jasmine ay nagtungo sa bodyguard mula kanina at casual na nagtanong. Mayroon bang tao sa silid ng tiyahin? Sa totoo lang meron, panganay na binibini. Sino ito? Humihingi ako ng paumanhin, ngunit pinagbawalan ako ng Panginoon Fenderson na sabihin sa sinuman ang tungkol sa bagay na iyon. Inaasahan kong hindi mo na ako tatanungin patungkol sa taong mananatili sa loob. Sagot ng bodyguard, huminga ng malalim, pagkatapos ay nakasimangot si Jasmine. Habang sumilip sa silid kung saan doon tinutuluyan ang kanyang tiyahin. Napansin niya na ang kanyang lolo ay may sinusubukang itago sa kanya sa mga nakaraang araw. Ano pa, ang kanyang pagsisikap sa pag-iimbestiga sa kanyang tiyahin ay umabot lamang sa kalahating punto nang inutusan siya ng kanyang lolo na itigil na ang pagsisiyasat. Kabanata 772. Kahit na mula noong bata pa siya, palaging kinamumuhian ni Jasmine ang pagkakaroon ng mababaw na kaalaman, anuman ang paksa. Dahil dito, binalak niya muna na pumasok sa silid ng kanyang tiyahin upang subukang maghanap ng mga bagong lead kasama si Mindy. Ang pagkabunggo niya kay Quincy ay walang aksidente lamang. Ngayon alam na ang isang tao ay lumipat sa silid na iyon, ang kanyang pag-usisa ay nabuo. Sino ang maaaring may sapat na karapat-dapat na payagan na manatili doon? Bakit hindi tayo lumusot at tumingin sa loob ng silid, Jasmine? Iminungkahi ni Mindy, na ngayon ay lalong nagiging mousy sa rin. Huwag kang magmamadali. Sa ngayon, dapat muna tayong umalis. Malapit na itong bangkot ng kaarawan ni Lolo at ayokong magalit sa kanya sa ganitong oras. Sagot ni Jasmine habang nagsisimulang maglakad palayo. Kahit na sinabi niya iyon, sa totoo lang siya ay mas nakaka-curious pa kaysa kay Mindy. Makalipas ang 2 araw, nakuha mo ba ang lahat ng mga materyal na sinabi ko sa iyo? Mangyaring i-double check muli sa ibang pagkakataon. Hindi namin kayang magkaroon ng anuman sa mga materyales na wala dahil gagamitin namin ang mga ito upang palamutihan at iset up ang venue mamaya ngayong gabi, kung naantala ang kaganapan bukas. Dahil sa atin, magbabayad kami ng labis. Sinabi ng isang ginang, na 30 taon sa isang medyo binata. Gagawin, Miss Little. Sagot agad ng binata. Speaking of which, ang pangkat ng mga chef mula sa North Bay ay magluluto din ng hapunan. Talagang mahirap ang paglilingkod sa pangkat ng mga kilalang tao. Naglalaro pa rin sila ng mga card upang maipasa ang oras kahit sa oras na ito. Isa-isang ihatid sa kanila. Ang hapunan, panipi, hindi issue. Ang binata na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Gerald. Tuntunin talaga ni Tia Fenderson ang kanyang dating titulo. Talagang may koneksyon siya saan man. Mga 2 araw na ang nakalilipas ng siya, si Drake, Tyson, at ang ilan pa ay napunta sa koponan na ito na may halos walang gulo. Tulad ng dati sa taunang pagdiriwang ng kaarawan ng Fenderson. Mag-aanyaya ang mga Fenderin ng mga sikat na lokal na chef pati na rin mga babaeng kilalang tao mula sa buong bansa upang makisalo sa piging. Naturally, kailangan ding magkaroon ng isang courtesy team. Dahil sa isang mayamang pamilya, pinayagan ng kaganapan ang mga Fenderin na ipakita ang kanilang halos walang kapantay na kayamanan at karangyaan. Ang napakalawak na bilang ng mga tao sa koponan ni Gerald ay isa pang paraan ng pagpapakita nito. Hindi nagtagal bago sinabihan si Miss Little na tapos na ang hapunan. Kaugnay nito, inatasan si Gerald na ihain ang mga pagkain sa isang pangkat ng mga kilalang tao. Mayroong 8 babaeng kilalang tao sa loob ng pangkat na magkahiwalay na nakaupo sa 2 mesa habang naglalaro sila ng baraha. Marami sa kanila ang nakita ni Gerald sa telebisyon. Naghahain ng hapunan. Anunsyo ni Gerald. Well,
Hello there pretty boy. Lumapit ka rito at hayaan mong hawakan kita. Panipi, hahaha. Dapat ay labis kang nasisiyahan na mag-isip ng diretsyo. Pagkatapos manalo ng ganoon karami, subukang huwag takutin ang binata, biro ng isa pang tanyag na tao. Ngayon bakit mangyayari iyon? Hindi naman sa pagsasamantalahan ko siya o ano paman. Hahaha, panipi. Pagdating sa paglalaro ng mga baraha, ang mga nanalong natural na makakaramdam ng kaligayahan samantalang ang mga nawawalan ng pagtatapos ay syempre, may posibilidad na maging mas naiinip. At mab-aigo, hindi pinapansin ang kanilang panliligalig, simpleng paghahain lamang ni Gerald ng isa sa mga mang-aawit doon. Gayunpaman, maliwanag na hindi niya talaga siya pinapansin mula ng huli niyang aksidente na itulak ang kanyang sariling hapunan sa sahig. Bilang isang resulta, isang maliit na bahagi ng madulas na pagkain ang splattered sa kanyang guya. What the how the hell do you even do your job? Sigaw ng mang-aawit, habang nakatingin kay Gerald. Narinig iyon, sinubukan talaga ni Gerald na pigilan ang sarili mula sa pagsampal sa kanya. Ito ay isang makatuwirang reaksyon na ibinigay kung gaano kakilakilabot ang ugali ng mang-aawit. Gayunpaman, pinigilan niya ang paggawa nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Nakahawak lang si Gerald sa galit niya sa katahimikan habang hinahain niya ang natitirang hapunan bago magtungo sa susunod na silid. O sige, ilagay mo lang doon para sa atin. Salamat, sinabi ng isa sa dalawang batang babae sa silid. Pareho sa kanila na mukhang nasa edad na katulad ni Gerald ay kawani ng kagandahang loob para sa pangkat ng mga kilalang tao. Sa ibang silid at tila abala sila sa pagsubok na tanggalin ang kanilang pampaganda, habang sinabihan si Gerald na iwanan ang kanilang hapunan doon. Natapos niya ang pagtitig sa isa sa mga batang babae ng medyo matagal bago niya napagtanto kung sino siya. Ed asterisk man ito. Ano ang mga posibilidad na makilala ka rito? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, nagulat. Kabanata 773. Ang pinag-uusapan ay si Alice. Ang tagal na nitong hindi niya nakilala. Matapos ang lahat ng nangyari, narinig ni Gerald na si Alice ay nagpunta sa North Bay. Dahil siya ay mula sa kagawaran ng broadcasting at hosting, natural lamang sa kanya na dalhin doon ang kanyang internship. Gayunpaman, tunay na hindi niya inaasahan na mabangga siya rito. Sa pagsasalita ng alin, maaari mo bang linisin ang mga bagay sa sahig habang naruroon ka? Salamat, sabi ng ibang babae na hindi man lang nag-abalang lumingon upang tumingin sa kanya. Gagawin, ginawa na ni Zara ang lahat ng mga pag-aayos para sa ilang kadahilanan, ang parehong Drake at Tyson ay naiwang walang ginagawa samantalang si Gerald ay itinalaga bilang papel ng isang handyman na kailangang gumawa ng lahat ng mga kakaibang gawain. Simple lang ba ang kanyang kapalaran na magpatakbo ng mga gawain? Hindi alintana, hindi masyadong mahalaga kay Gerald dahil nasanay na rin siya. Isaalang-alang ito upang maging isang maliit na bakasyon mula sa lahat ng iyong mga problema at pagkabigo, Alice. Pagkatapos ng lahat, sa wakas nagawa mong iwanan ang Mayberry, ang lugar kung saan naranasan mo ang napakaraming nakakainis na alaala, at nagsimula muli sa North Bay. Gayunpaman, sino ang maaaring asahan na mangyari ang isang bagay na tulad nito? Lahat dapat ay tapat na pagmamayari mo, kung napunta lamang sa ganoong bagay, kung gayon masisiyahan din tayo sa mga benepisyo. Sabi ng ibang babae habang patuloy sa pagtanggal ng makeup nila. Sa pagsilip sa kanila, naramdaman ni Gerald na ang karaniwang ugali ng karamihan sa mga batang babae ay ang katunayan na may lalapat nila ang kanilang pampaganda sa araw at aalisin sila sa gabi. Huwag mo nang pag-usapan ito, Hillary. Habang maaaring magmukha akong maayos sa ibabaw, napupuno pa rin ako ng mga panghihinayang sa aking puso. Mahirap na huwag makaramdam ng pagsisisi dahil sa simula pa lang, medyo maganda ang impression ko sa kanya. Hindi lang niya tinatrato ng maayos ang iba, mukhang disente rin siya, upang masabi lang. Gayunpaman, talagang mahirap siya. Hindi ako masyadong sigurado kung kailan ito o kahit na bakit. Ngunit sa huli, nagsimula na lang akong mapot sa kanya. Panipi,
Noon, tumigil na sa pagtanggal si Alice ng kanyang makeup. Nakahiga ang ulo niya sa makeup table habang nakasusulat siya sa kamay gamit ang lapis ng kilay. Nararamdaman mo ba minsan nakakaiba talaga ang damdamin ng mga batang babae, Hillary? Hindi tulad na nagsimula lang akong magbago at magustuhan siya sa sandaling siya ay yumaman. Paano ko ba ito ipinapaliwanag? Kaya, para sa mga nagsimula ang lahat nang nagsimula siyang gumawa ng kaunting mabuti. Hindi sa anumang paraan siya ay isang mayaman pa sa panahong iyon. Gayunpaman, tiyak na hindi na siya ganon kahirap. At alam ko ito dahil hindi na niya ginugutom tulad ng dati. Nasa paligid na iyon ng dahan-dahan kong subukang tanggapin siyang muli. Nais kong maging kaibigan siya. Panipi, alam mo, nakatayo siya sa harap ng pintuan ng koridor na may dalang isang palumpo ng bulaklak sa araw na iyon. Kagagaling lang namin ng mga kasama ko sa klase pagkatapos ng klase sa oras na iyon at hindi mo maisip kung gaano ako gumalaw noon. Ito ang dahilan kung bakit ako pumayag na makasama siya. Naisip ko na sa wakas ay makakarelasyon ako ng maayos. Panipi, hindi ko alam na lahat pala ito ay isang trick lang. Hahaha, hindi ko talaga maiwasang magtaka kung bakit mahirap para sa akin na magsimula ng maayos na relasyon. Galit na galit ako sa oras na alam mo, naisip ko rin na pumatay sa kanya dahil sa paglalaro ng aking damdaming ganyan. Sabi ni Alice nang magsimulang tumulo ang luha niya. Nang makita iyon, tumigil ang pag-alis ng ibang batang babae ng kanyang pampaganda, sa halip ay pinili nitong tapikin ng marahan ang balikat ni Alice. Sa gayon, tayong mga batang babae ay laging nakalaan upang malinlang ng mga lalaki na tulad niya. Hindi lang namin ito mapipigilan, lalo na kung ang mga nahuhulog natin ay kasing yaman niya. Kahit nahulaan ko na ginawa lang niya iyon upang makapaghiganti sa iyo. Panipi, maghiganti. Bakit niya kailangan gawin iyon? Dahil ba sa pagmumura ko sa kanya dati? Dahil ba sa tumanggi akong lumabas kasama ang isang tulad niya? Hayaan mo akong magtanong sa iyo, Hillary, sinong batang babae sa planeta ang ayaw sa kanyang kapareha na magkaroon ng kahit kaunting pera? At hindi ko sinasabing ang kasosyo ay kailangang mayaman din. Sinasabi ko na kailangan lang niya magkaroon ng sapat na pera upang maibigay siya ng pagkain at pangunahing ginhawa. Pagkatapos ng lahat, natural lamang na ang isang batang babae ay makaramdam ng mas siguradong alam na ang kanilang kapareha ay may matatag na kita. Hindi ako gaanong materyalistiko, ngunit ang pera ay kinakailangan sa buhay at hindi ko lang kayang baliwalain ang realidad niyan. Panipi, hindi ko pinagsisihan ang paghamak at pagtingin sa kanya ng mas mababa sa simula. Totoong hindi siya nakakagulat noong panahong iyon, sabi ni Alice sa pagitan ng paghikbi. Paumanhin na sumabog ang iyong bula, Alice, ngunit ang iyong pag-asang makipagbalikan sa kanya ay masyadong manipis. Kung sabagay, parang napakadeboto niya sa batang babae na si Mila Smith. Napalampas mo talaga ang oportunidad na ito upang makapasok sa pamilya Crawford, at makukuha ko kung bakit nagagalit ka dahil doon, sagot ng dalaga habang sinusubukan niyang pakalmayan siya. Gusto ko pa ring magtrabaho ng husto at subukan ang aking makakaya. Kung hindi ko subukan, talagang magkakaroon ng zero na pagkakataon na mangyari ito. Ang mas pinag-uusapan ko tungkol dito ay mas nababahala ako at nabigo ako, nararamdaman ko tulad ng pag-inom. Hillary, nag-aalaga na sumali sa akin sa pag-inom. Panipi, isang pagkakataon lang, gusto ko ring uminom. Gamitin natin ito bilang ating pagkakataon upang ipagdiwang ang ating maagang pag-alis mula sa ating *man na kabataan. Maaari mo ba kaming dalhin ng ilang bote ng pulang alak, kapatid? Salamat, sabi ni Hillary habang nakatingin kay Gerald. Manam, bulong ni Gerald habang tumango bilang pagsang-ayon bago lumabas ng silid. Ni hindi man lang siya naglakas loob na magsalita. Sa simula, nalaman ni Gerald na medyo nakaka-interes ang kwento ni Alice. Iniisip na nagsimula na siya ng isang bagong relasyon. Nagulat siya, habang lumalayo ang kwento niya, mas napagtanto niya na pinag-uusapan niya ito. Narinig ang mga bagay sa kanyang pananaw. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting
pagkakasala ngayon. Kung tutuusin, nararanasan lamang niya ang lahat ng ito ngayon. Dahil hindi niya pa nalilinaw kaagad ang sitwasyon sa kanya noon. Ito ay, sa isang paraan, ang kanyang kasalanan sa sanhi upang hindi maintindihan ni Alice na siya ang sinusubukan niyang ituloy noon. Bilang isang resulta, siya ay nasaktan ng husto sa sandaling sinabi niya sa kanya ang totoo lamang matapos silang dalawa ay naging mag-asawa. Kabanata 774. Sa isang batang babae na may napakalaking kaakuhan tulad ni Alice, na walang alinlangan na naging isang malaking dagok sa kanya. Hindi lamang balewalain ni Gerald ang katotohanan na siya talaga ang may kasalanan sa oras na iyon. Umiling, saka siya lumabas upang kunin ang 2 bote ng red wine na hiniling nila. Nagulat siya nang pareho silang kumuha ng maiinom at nagsimulang magbaba ng alak. Sinabi ni Hillary kay Gerald na tulungan silang magbalot din ng kanilang malita. Ito ay tulad ng kung siya ay personal na nagtrabaho para sa kanila o iba pa. Sa kabutihang palad, may iba pang mga bagay na nasa isip si Alice kaya hindi talaga siya nakatuon ng mga mata sa kanya. Sa oras na tapos na niya ang pag-iimpake ng lahat para sa kanila, ang parehong mga bote ng pulang alak ay wala na ngayong. Kahit na malinaw na napakaliit ni Alice sa puntong ito, pinilit pa rin niya na magkaroon ng mas maraming alak. Walang pagpipilian si Gerald kundi ang makinig sa kanyang mga order. Tulad ng sa wakas ay handa na si Gerald na umalis, subalit nagsimulang magretiro ulit si Alice bago damapa sa sahig. Malinaw na siya ay labis na nakainom, napakabilis. Si Hillary mismo ay nagretiro na para sa gabi sa pagtatapos ng pangalawang bote, at ngayon ay nakahiga sa kanyang kama, walang malay. Uminom ka, gusto ko pa ring uminom. Sabi ni Alice sa pagitan ng paghikbi, kahit na talagang gusto niyang umalis na lang, simpleng hindi nakaya ni Gerald na makita si Alice sa ganoong estado. Habang siya ay lumalakad papunta sa kanya, tiniyak niya sa sarili na pinahiram lamang niya ito ng isang tumutulong sa labas ng pagkakasala, at hindi dahil sa pagmamahal. Pagkatapos ng lahat, si Alice ay sana ay nakatira sa isang masayang buhay ngayon kung hindi dahil sa akin. Habang inaakbayan siya, sinabi ni Gerald, "Oh sige, sapat na ang pag-inom. Para sa gabing ito, mayroon pa ring gawain na dapat gawin bukas, kaya't magpahinga ka ng maaga." Sa sandaling nakahiga na siya sa kanyang kama, popolaran na sana siya nito nang biglang hawakan ni Alice ang palso niya. Gerald, ikaw ba talaga iyan?" Tanong ni Alice, ang mata niya ay malabo at puno ng luha habang nakatingin sa kanya. "Panipi tuldok-tuldok-tuldok, natatakot akong nagkamali ka ng tao." Sagot ni Gerald habang sinusubukan niya agad na pigil ang mga daliri nito. Sa wakas handa ka na akong makita ulit. Marami akong mga bagay na sasabihin sa iyo. Huwag ka pa umalis. Mangyaring, pakinggan mo ako. Dagdag ni Alice, nakakagulat na mahigpit ang kapit niya para sa isang lasing. Ni hindi alam ni Gerald kung siya ay simpleng nagsasalita ng kalokohan sa puntong ito. "Ako, alam kong imposible para sa ating dalawa na muling magkasama, magtiwala ka sa akin na sinubukan ko ang lahat na may isip kong kalimutan ka. Sinubukan ko pa ring magsimula ng isang bagong relasyon upang sa wakas ay magawa bitawan mo. Ngunit kahit anong gawin ko, ang iniisip ko ay ikaw pa rin. Ito ay hindi maaaring mangyari, ngunit ako, inaasahan ko lang na balang araw ay magbago ang isip mo. Panipi, hindi talaga ako ang casual na uri ng batang babae na nakikita mo. Ako bilang, alam mo, itinago ko ang aking sarili bilang isang birhen. Para lamang pareho kaming magkaroon ng pagkakataon isang araw. Basta, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon, Gerald. Sinabi ni Alice, tumatanggi na bitawan siya. Nang marinig ang kanyang pangangatuwiran sa likod kung bakit nanatili siyang dalaga, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting paggalaw sa kanyang paniniwala. Gayunpaman, nanatili siyang matigas na ayaw na niya sa kanya. Kabanata 775. Madaling araw na ng umaga nang magising si Alice. Kahit na nakainom siya ng maraming pulang alak noong gabi, ang puso niya ay kumakabog sa halip na ang kanyang ulo. Nanginginig ito, huminga siya ng malalim habang tinangkang umupo.
Gayunpaman, bago niya ito nagawa, naramdaman niya. Kaagad na may mali. Hinayla ang kanyang kumot sa gilid, agad siyang sumigaw, nagulat sa kanyang nakikita. Hillary, Hillary, panipi, ano ang nangyayari, Alice? Sumagot si Hillary sa halip masungit. Nagising sa pagsigaw ni Alice. Suot ko ang iba kong hanay ng mga damit noong umiinom kami. Kagabi, di ba? Tingnan mo, bakit ako nakapijama ngayon? Ikaw ba ang dumula sa kanila sa akin? Tanong ni Alice. Hindi, sa palagay ko ay, hindi ako malamig pagkatapos uminom. Nang sobra kagabi, hanggang gising ka pa ba? Sino pa ang nakapasok sa iyo sa iyong podium? Humawak ka kung may ibang tumulong sa iyo na magbago, pagkatapos ay kakailanganin nilang alisin muna ang lahat ng iyong dating damit, di ba? Sinabi ni Hillary, na nagsisimula ng makaramdam ng kaba habang dali-dali niyang sinabi kay Alice na suriin kung nararamdaman niya kung may kakaiba o mali sa kanyang katawan. O sige, pag-isipan mong mabuti ngayon. Sigurado ka bang sigurado ka na hindi ka nagbago sa iyong pijama sa sarili mo kagabi? Panipi, paimpol na niniting ni Alice ang kanyang mga alis bilang sagot. Wala sa mga ito ang gumawa ng anumang kahulugan sa lahat. Hindi ko matindaan. Bagaman nagkaroon ako ng isang kakatwang panaginip kagabi. Sa loob nito, si Gerald ang nagdala sa akin sa kama at talk sa akin. Wala na akong matindaan pa. Sobrang balisa ko ngayon. Paano nangyari ang isang bagay na katulad nito? Panipi, kahit na siya ay nararamdaman pa rin ng pagkabigla matapos na maingat na siyasatin ang kanyang sarili, gamaan ang pakiramdam ni Alice nang malaman na wala siyang naramdaman na kakaiba sa kanyang katawan. Isang barrage ng mga katanungan ang bumobamba pa rin sa kanyang isipan nang siya ay tumayo mula sa kama upang magsimulang magbalot. Hindi alintana kung ano ang nangyari, ang pagmamadali sa kaarawan ng kaarawan ay mas mahalaga ngayon. Samantala, handa sina Gerald, Drake, at Tyson na magtungo sa kaganapan, kasama ang kanilang koponan. Maalala pa rin ni Gerald ang mga kaganapan kagabi. Bago pa natapos si Alice sa pagsasalita, nagsuka na siya hindi lamang sa sarili niya, kundi pati na rin sa buong Gerald. Ang pinalala nito, nagsimula na siyang mag-ayos ng sarili niyang damit pagkatapos nito, frustrated at sa isang pagkawala para sa kung ano ang kahit na gawin. Gerald kalaunan ay nanirahan sa tipong isang hotel na kasambahay ng $3,000 upang matulungan Alice. Mabago at malinis ang kanyang silid. Gayunpaman, inalag niya ang mga saloobin habang nagpatuloy sila sa paghihintay doon. Kailangan niyang ituon ang pansin sa lihim na misyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang espesyal na mukhang kotse at lahat ng tao doon ay nakapiring. Ang bawat pumasok ay kailangang patayin din ang kanilang mga cellphone. Kung sabagay, ayaw ng pamilya Fenderson na may malaman kung saan matatagpuan ang mansion. Tulad ng lahat ng ito ay nangyayari, maraming mayaman at makapangyarihang mga numero ang nakarating na sa kanilang mga mamahaling kotse sa mansion ng Fenderson family. Inaasahan kong mamaya mong ilabas ang usapan na pinag-usapan natin kanina, Ama, sabi ni Yael habang nakatingin kay Noe. Pareho pa silang nakaupo sa kanilang sasakyan. Hahaha, huwag mag-alala, tiyak na susubukan kong maayos ang mga bagay ng payapa bago gumamit ng karahasan. Magaling kong sumang-ayon dito ang Fendersons, kahit na kung tatanggi sila, hindi nila talaga masisisi ang pamilyang Skyler sa pagiging walang kabuluhan sa oras na ito. Sagot ni Noe habang malamig siyang ngumiti. Matapos sabihin iyon, inutusan ang driver na magmaneho papasok sa mansion. Pagpasok, ang unang ginawa ni Noe ay makipagtagpo sa matandang Panginoon ng pamilya Fenderson. Gusto mo ba akong makilala, Noe? Sabi ni Bryson habang nakatingin sa kanya. Nasa silid ng matandang mag-aaral na sila. Ngayon kung saan nakaupo si Bryson bago pa siya hiningi ni Noe. Wala ito, Lord Fenderson. Nais ko lang sanang kausapin tungkol sa bagay tungkol kay Yael at Jasmine. Sigurado akong alam na alam. Muna pareho silang may magandang relasyon, kahit mula pa sa kanilang pagkabata. Nagtataka ako kung maaaring mapunta si Yael sa pagiging manugang ng pamilyang Fenderson. Ngayon ay tiyak na magiging isang pagpapala sa mga Skyler.
Sabi ni Noe sa isang magalang na tono. Alam ni Noe na kahit na si Yael ay matagal nang interesado kay Jasmine, hindi rin ito masabi para sa mayabang at mayabang na si Jasmine. Tila wala naman siyang interes sa kanyang anak. Habang si Noe ay nagawa na ng malaki para sa mga Fenderen sa mga nakaraang taon, sinong mga miyembro ng pamilyang iyon ang talagang pinahahalagahan kung ano ang ginawa niya para sa kanila. 776. Naturally, si Noe ay hindi kailanman nagkaroon ng katapangan o lakas ng loob na tanungin ang mga Fenderen tungkol sa mga bagay tungkol sa kasal ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, ang Fendersons ay parin pangunahing pamilya ng kaakibat ng Skylar. Gayunpaman, dahil ang isang napakalaking kaganapan ay nagaganap ngayon, gumawa ng hakbangin si Noe na sa wakas ay magtanong tungkol dito, upang makita lamang kung paano tumugon ang matandang Panginoon. Bilang sagot, nakasimangot si Bryson. May isang mapang aswang, ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya pagkatapos, nagmumungkahi. Kaba ng kasal sa pagitan nina Jasmine at Yael. Kaya, natatakot ako na ang lahat ay bumagsak sa kung ano ang sasabihin ni Jasmine tungkol sa bagay na ito. Kung sa bagay, ang pag-aasawa ay personal na kapakanan ng mga kabataan. Dapat mong payagan ang nakababatang henerasyon na harapin ang bagay na ito. Nang mag-isa, panipi, nang marinig ito ay bahagyang naguluhan si Noe dahil alam niya na ang kanyang panukala ay hindi lamang direktang tinanggihan. Kung, sa bagay, malinaw na wala namang interes si apo ni Bryson kay Yael. Bilang mga magulang, likas na tayo ay tagagawa ng mga anak. Lord Fenderson, naniniwala talaga ako na hanggat iminumungkahi mo ito, walang ibang pagpipilian si Jasmine kundi ang sumunod. Pagkatapos ng lahat, sa mga bata, ang ating mga utos ay kasing ganda ng batas. Maliban kung sa tingin mo ay hindi karapat-dapat si Yael upang makasama si Jasmine. Natatakot ka ba na mapunta siya sa kahihiyan sa pamilyang Fenderson? Tanong ni Noe, naninindigan sa pagpindot. Hahaha, hindi talaga iyon ang kaso. Sagot ni Bryson habang tumatawa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng silid ng pag-aaral at lumakad si Jasmine. Narito ang listahan ng mga panauhin at ischedule ng mga kaganapan para sa araw na ito. Tingnan mo ba ito, Lolo? Panipi, pangunahing responsibilidad ni Jasmine ng araw na iyon ay ang pangasiwaan ng kaganapan. Iwanan mo na lang sa table ko. Makakasiguro ako sa iyo na namamahala. Panipi, speaking of which, Jasmine, dumating ka sa tamang oras. Pinag-uusapan lang namin ni Lord Fenderson ang tungkol sa iyo. Sabi ni Noe habang nakatingin sa kanya. Oh, pinag-uusapan mo ako, Uncle Skylar. Napakalaking karangalan. Sagot ni Jasmine, isang malamig na ngiti sa labi. Sa katunayan, kita mo, tinatalakay ko lang si Lord Fenderson. Tungkol sa kasal namin ni Yael, hindi ka na bata, Jasmine, at tungkol sa oras na naisip mo ang iyong kinabukasan at kasal. Dahil pareho kayong magkakilala ni Yael mula pagkabata, pareho kayong magiging perpektong mag-asawa. Nakangiting sabi ni Noe, paumanhin, Tio Skylar, ngunit hindi ako interesado sa kasal sa ngayon. Pansamantala, dapat maghanap ng iba ang anak mo. Sagot ni Jasmine sa isang malamig na boses. Dahil hindi naman siya binibigyan ng kahit na anong mukha ni Jasmine, agad na namula ang mukha ni Noe sa galit. Napatawa lang si Bryson nang sabihin niya, huminahon ka, Noah. Dahil pinag-uusapan na natin ito, lilinuin ko lang ang mga bagay. Ngayon, kahit na magtapos sa isang relasyon sina Jasmine at Yael, hindi na sila ikakasal sa huli. Kung sa bagay, nakatalaga na kay Jasmine na makasama ang iba mula pa noong araw na siya ay ipinanganak. Panipi. Sa sandaling marinig nila ang mga salita ni Bryson, kapwa nagulat sina Jasmine at Noe. Ano ang ibig mong sabihin doon, Lord Fenderson? Kahit si Jasmine ay nagtataka ring tumingin sa kanyang lolo habang si Noe ay nagtanong. Mahabang kwento. Bago ito, sigurado akong pareho kayong may alam tungkol sa masamang dugo sa pagitan ng aming pamilya at ng mga Crawfords, tama ba? Tanong ni Bryson. May malamig na ekspresyon sa mukha, saka sumimangot si Noe. Bago tumanggo, kaya, ang parehong mga pamilya ay nagalit na sa bawat isa kahit na
Mula sa nakaraang henerasyon, habang patuloy kaming nakikipaglaban sa lihim noon, mayroon ding panahon ng kapayapaan sa pagitan ng mga pamilya. Sa panahong iyon, si Daryl Crawford ang pinuno ng pamilya Crawford. Ang kanyang anak na si Dylan ay ang kasalukuyang ulo ng pamilya Crawford. Nang kami ay mas bata pa, pareho kami ni Daryl na matalik na magkaibigan. Hanggang sa punto na matawag ko siyang kapatid ko. Sa sandaling minana naming pareho ang mga posisyon ng mga ulo ng pamilya. Nagawa naming pansamantalang wakasan ang alitan sa pagitan ng Crawfords at ng Fendersons. Upang matiyak na nagpatuloy ang kapayapaan, gumawa kami ng isang alyansa. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon sa sinabi na alyansa. Panipi tuldok. Ito, hindi maaaring. Ito ba, ay isang contractual na kasal? Nagtatakang tanong ni Jasmine. Tutuong, sa pamamagitan ng pagkakataon, kapwa kayo at apo ni Daryl ay ipinanganak sa parehong araw, buwan, at kahit taon. Dahil dito, pareho kaming nakaisip ng isang kontrata sa kasal at pumayag. Akong payagan ka na ikasal sa apo ni Daryl. Panipi, gayunpaman, ang mga bagay ay nagpunta sa timog ng si Daryl. Ay nagkaroon ng isang mabangis na pagtatalo sa kanyang anak. Dahil dito, napagpasyahan niyang bitawan ang bagay na kalimutan. Ang iba pa, kapag nangyari iyon, hindi na siya nagsalita tungkol sa anumang bagay patungkol sa Crawfords. Si Dylan mismo ay isang sobrang mayabang at nangingibabaw na tao. Mas gusto niya ang pag-asa sa sarili niyang pagsisikap at kakayahan kaysa bumubuo ng mga alyansa. Ang kanyang hangarin ay upang sumuko ang pamilya Fenderson sa Crawfords. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimula muli ang mga pagtatalo sa pagitan ng dalawang pamilya. Nasa paligid iyon nang nangyari ang bagay tungkol sa iyong tiyahin. Pagkatapos nito, ang Crawfords at ang Fendersons ay ganap na natapos ang lahat ng kanilang mga relasyon. Panipi, 777, habang si Daryl ay hindi nagpakita ng medyo matagal, hindi nangangahulugan na ang kasunduan sa kasal ay tumitigil na maging wasto. Sa katunayan, kahit na si Dylan ay labis na galit sa mga Fenderon, hindi pa siya nagpadala ng sinuman upang formal na tapusin ang kontrata. Hanggat hindi natanggal ang kontrata sa kasal, kung gayon ang mga patakaran ay nalalapat pa rin hanggang sa araw na pipiliin ito ng pamilya Crawford. Paliwanag ni Bryson, bago tumingin kay Noah, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin ngayon, Noe? Panipi tuldok. Upang isiping ang Crawfords at ang Fendersons ay mayroong ganoong kasaysayan. Gayunpaman, dahil ang parehong pamilya ay nagtatalo pa rin sa isa't isa, kung gayon ang kasunduan sa kasal ay dapat, sa pamamagitan ng karapatan, automatikong matanggal. Hindi ba, Lord Fenderson? Sagot ni Noe na atubili pa. Bagamat totoo na kapwa sina Dylan at Daryl ay nagkaroon ng isang malaking hidwaan noon, sa palagay ko hindi talaga magkakaroon ng lakas ng loob o katapangan ng kanyang anak na pribado na baguhin o labag sa mga patakaran na itinakda ng kanyang ama. Napakahusay, Lord Fenderson. Papanggap lang ako na hindi ko na napag-usapan. Gayunpaman, tandaan na nakipaglaban tayo sa mga Crawford sa lahat ng mga taong ito. Hindi kami titigil sa paghawak ng aming mga sama ng loob laban sa pamilya Crawford. Lalo na pagkatapos ng insidente na kinasasangkutan ni Zorana. Nagdala ng napakalaking pagkalugi sa aming mga pamilya. Sabi ni Noe bago tuluyang lumabas ng study room. Nagiging mas mapangahas siya sa araw. Malamig na sabi ni Jasmine. Pagkatapos ay tumakbo siya sa tagiliran ng kanyang lolo at nagsimulang magmasahe ng balikat bago sinabi, gayunpaman. Anuman ang kasiyahan ni Noe sa Pocana, wala siyang laban sa iyo. Lolo, upang isipin na maaari kang makabuo ng isang bagay na hindi kapanipaniwala sa isang maikling panahon upang linlangin siya. Hahaha. Panipi, natatawang tugon, dahan-daang tinapik ni Bryson ang likod ng kamay ni Jasmine bago sinabi, ngunit hindi ko siya niloko, Jasmine. Tuldok. Tunay ka na nakasal sa batang Panginoon ng pamilyang Crawford. Panipi tuldok. Saglit na natigilan si Jasmine dahil sa ganoon. Paano posible iyon, lolo? Hindi ka maaaring maging seryoso, tama, Panipi.
Hindi niya maiisip na ang isang bagay na walang katotohanan tulad nito ay talagang mangyayari sa kanya. Siyempre nagseseryoso ako, ngunit, mayroon pa ring isang bagay na hindi ko masyadong maintindihan. Dahil mayroon ang naturang isang kasunduan sa kasal, bakit naging tiyahin at tita ni Peter, ang pangalawang Panginoon ng pamilyang Crawford, ang kalaban ay sinalungat at pinintasan ng husto. Tak-ang pagdududa na tanong ni Jasmine. Hindi, kakatulad ng tita mo. Kapag ipinanganak ka, si Daryl pa rin ang pinuno ng pamilya. Naging ulo lang si Dylan nang umabot ka sa edad na isa. Sa oras na iyon, pinapunta ni Dylan si Peter sa pamilyang Fenderson upang magnakaw ng isang bagay mula sa amin, at hindi lamang anupaman. Ipinadala siya upang magnakaw ng aming pinakamahalagang pamana ng pamilya. Kung siya ay nagtagumpay, ang pamilyang Fenderson ay nahuhulog doon mismo. At pagkatapos, nagsinungaling sa amin si Dylan, at ayaw kong mawala ang pareho kong anak na babae at ang natitirang pamilya ko. Panipi tuldok. Ano nga ba ang item na iyon? Nagtatakang tanong ni Jasmine. Hindi ko pa maibabahagi ang mga detalye tungkol dito. Malalaman mo ang tungkol dito sa sandaling nasa yugto ka na kung saan ang tiyahin mo noon. Natatawang sagot ni Bryson. Panipi tuldok. Pa rin, ang kontrata ng kasal na iyon ay mabibilang pa rin ngayon. Lolo, tanong ulit ni Jasmine. Ito ang totoo kung ano ang pinaka nag-alala sa kanya, upang maging ganap na matapat, kahit na hindi ko masasabi ng sigurado. Nararamdaman kong wala akong magawa tungkol sa sitwasyon sa mga oras din. Kung gayon bakit hindi pa nagkaroon ng anumang balita tungkol sa batang Panginoon ng pamilyang Crawford, kahit na sa loob ng maraming taon, Lolo. Sa gayon, tiniyak ni Dylan na ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford ay lumaki sa kahirapan. Pinapayagan ng batang master na maghalo ng mahusay sa iba pang mga ordinaryong kalalakihan, habang si Dylan ay aktibong sinusubukan ding itago ang kanyang kinaroroonan at pagkakakilanlan. Nagawa kong alisan nang takip ang ilang mga pahiwatig sa aking maraming taong pagsisiyasat. Ang hula ko ay ang sikat na G. Crawford na mula sa Mayberry ay malapit na nauugnay sa batang Panginoon ng pamilya Crawford. Panipi, Ginoo Crawford. Panipi. Sa katunayan, gayunpaman, tuwing susubukan kong magpadala ng isang tao upang siyasatin ang bagay, palaging tumutugon kaagad si Dylan. Dahil sa palagi niyang pakikialam, hindi ko na napansin pa ang bagay na ito. Panipi. Nalaman ni Jasmine ang tungkol sa maraming bagay mula sa pag-uusap na ito lamang ang pinakamalaking pagkabigla sa kanya. Gayunpaman, ay ang katotohanan na siya ay contractual na nakasalalay na magkaroon ng kasal kay G. Crawford. Ito ay simpleng surreal, kung sa bagay, kinaiinisan niya ang mga Crawfords. Ang bawat isa sa kanila, sila ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang mga magulang. Ngunit narito siya, natututo tungkol sa lahat ng ito ngayon. Ito ay halos tulad ng kung ang langit ay naglalaro ng isang kalokohan sa kanya. Kung gayon, ano ang nangyari kay Daryl Crawford? Nagtago na siya. Hindi ko siya nakita sa isang mabuting 20 taon. Ang mga usapin ng pamilya Crawford ay pantay. Kasing komplikado sa kung ano ang haharapin ng mga Fenderan. Panipi, paliwanag ni Bryson. Pagkatapos nito, ang lolo at ang kanyang apong babae ay nagpatuloy na nag-usap ng kaunti sa kanyang silid ng pag-aaral. Kabanata 778. Sa isang iglap lang ng mata, maraming tao ang nagtipon sa kaganapan. Ang dalawang kapatid na Fenderson ay namamahala sa pagbati at pag-aliw sa mga panauhin sa labas. Maaga ka rito, G. Skyler, sinabi ng karamihan sa mga panauhin, na agad na lumapit upang salubungin si Noe sa oras na makita siya. Ito ay maliwanag na sa mga panauhin, ang dalawang kapatid na Fenderson ay wala kumpara kay Noe. Nang makita iyon, ang ikalawang anak na lalaki ng pamilya Fenderson ay maaari lamang iwagayway ang kanyang kamay sa galit. Sa sandaling iyon nang biglang may sumigaw, ang Long pamilya mula sa Yan Ken ay nagpadala ng isang puting estatwa ng Jade dito. Ha! Ang lungs mula sa Yan Ken. Panipi, nagulat ang lahat nang marinig iyon. Bakit darating ang Long pamilya?
dito upang dumalo lamang sa gayong kaganapan. Habang ang dalawang pamilya ay nasa mabuting kasunduan. Kasama ng Long ang pagtulong sa pamilya Fenderson dati, ang parehong mga pamilya ay hindi masyadong nakikipag-ugnayan sa bawat isa sa mahabang panahon. Ang matandang Panginoon ng Fenderson mismo ay halos naganyaya lamang ng mga direktang miyembro at mga inapo ng pamilyang Fenderson sa kanyang piging. Ang Longs ay itinuturing na isang banyagang koneksyon. Alam ng lahat ito, kung kaya't lahat ng kasalukuyan ay tinatalakay ang bagay sa kanilang sarili. Kahit na ang magkakapatid na Fenderson ay nagulat sa pagdating ng mga Long. Haha, pangalawang master at pangatlong master, ang Longs ay nakasama ng mga Schuyler ngayon. Sa sandaling marinig ko na si Lord Fenderson ay naghohas ng isang piging, agad kong inabisuhan ang Long pamilya. Nagpadala sila ng isang espesyal na kinatawan dito ngayon upang magbigay respeto kay Lord Fenderson. Paliwanag ni Noe sa malamig na tono. Gaano kakatapang sa iyo, Noe Schuyler? Sino ang eksaktong nagbigay sa iyo ng karapatang mag-imbita ng mga panauhin sa mansyon ng pamilya Fenderson? Sa palagay mo sino ka lang? Panipi, naiintindihan ang kanilang mga reaksyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagbibigay ng mukha ng Longs kay Noe at ang pagbibigay ng mukha kay Lord Fenderson ay dalawang ganap na magkakaibang bagay. Pangalawang tiyuhin at pangatlong tiyo, mangyaring huwag magalit. Dahil ang Longs ay narito na rin, natural nating pakitunguhan sila bilang ating mga panauhin. Pagkatapos ng lahat, ang mga Schuyler ay kaakibat pa rin sa ilalim namin. Hindi alintana, kung inanyayahan ng Schuylers o Fendersons ang Longs. Kung, sa bagay, lahat tayo ay isang malaking pamilya. Hindi ba ako tama, Tiyo Schuyler? Sabi ni Jasmine habang naglalakad palabas na may ngiti sa labi. Hahaha, ang pamangkin kong si Jasmine, ang tunay na pinaka matino na tao dito. Sa palagay ko kung mas matagal ang buhay ng mga tao, mas paatros ang kanilang pag-iisip. Panipi, ikaw, pangalawa at pangatlo ay kapwa pakiramdam ng hindi nasisiyahan. Ngayon, bago pa sila makapagsabi ng isa pang salita, sa wakas ay nagpakita ang kanyang kinatawan sa Long pamilya. Isang babae. Ang lahat ay pantay na nagulat nang makita ang babae, na mukhang nasa 22, na humahantong sa isang dosenang mga tao mula sa Long pamilya sa piging. Siya, ang kasintahan ng pangalawang batang Panginoon ng Long pamilya, tama ba? Sa palagay ko siya, nakita ko siya nang dumalo ako sa piging ng pangalawang batang Panginoon ng Long pamilya. Panipi. Matapos talakayin sa kanilang sarili, biglang napagtanto ng mga panauhin. Siyempre ang pangalawang batang Panginoon ng Long pamilya ay hindi personal na dumalo sa gayong kaganapan. Maligayang pagdating, Miss Xavier. Magalang na bati ni Yael. Habang naglalakad siya kasama ang ilan pa. Kumusta, Yael at Tiyo Schuyler? Dumating ako upang magbigay respeto sa iyo, Panipi. Tulad ng nangyari, ang kinatawan ng ipinadala ng Longs ay si Xavier. Sa sandaling iyon, maririnig ang tunog ng basag na baso ng alak. Sa buong araw, si Gerald ay tumatakbo pataas at pababa, gumagawa ng mga kakaibang trabaho. Sa sandaling masulyapan niya si Xavier. Laking gulat niya na hindi man lang niya mahawakan ng tama ang tray niya. Bakit nandito rin si Xavier? Kabanata 779. Ngayon ay bigo na bigo si Gerald. Ang paunang plano na gamitin ang Fenderson birthday banquet upang iligtas si Keita ay nakataya. Na ngayon, to think na makakasalubong niya pareho sina Alice at Xavier sa likod. Napakaraming mga hindi inaasahang isyu na lumalabas ng sabay. Kung kinilala siya ng alinman sa mga batang babae, kung gayon ang sitwasyon ay tiyak na magpapalit sa pinakamasama. Ano pa, sinira lang ni Gerald ang isang baso ng alak at maraming tao ang nakatingin na sa kanyang direksyon. Di asterisk man lahat, sa sobrang takot ni Gerald ay agad niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinimulang kunin ang mga basag na salamin sa lupa. Panipi tuldok. Habang nagawa ni Gerald na mabilis na malinis ang kalat at magmadali na makatakas, tila naaakit din ang atensyon ng ibang babae. Ang babaeng pinag-uusapan ay nakatayo sa tabi mismo ni Jasmine. Ito ay si Mindy. Bakit kagaya ng hitsura ng binatang iyon kay Gerald? Wala naman.
Itong katuturan, bakit nandito ang batang uto na iyon sa Fenderson? Birthday banquet, napaisip si Mindy sa sarili. Nag-usbong ang kuryosidad, sinimulang sundin siya ni Mindy ng palihim. Iyon talaga ang isang mapanganib na sitwasyon. Sabi ni Gerald, habang kumakaway siya ng malaking buntong hininga sa sandaling. Dumating siya sa likod bahay. Gerald, tumawag ng isang babaeng boses sa oras na iyon. Paglingon upang tingnan kung sino ang nagbanggit ng kanyang pangalan, bumukas ang mga mata ni Gerald sa pagkataranta nang makita niya kung sino ito. Asterisk sick. Ito ay Mindy, kudlit, o aking Diyos. At narito ako, iniisip na nakikita ko ang mga bagay. Nang mas maaga, hindi ko talaga inasahan na makita ka dito. Ikaw, bakit ka pa napunta dito sa mansyon ng pamilya Fenderson? Talagang hawakan, paano ka nakapasok? Nagtatakang tanong ni Mindy, habang ang kanyang lolo ay nagdaos ng mga katulad na piging dito. Sa nakaraan at si Mindy ay hindi eksaktong kilala na pinakamaasikaso. Na batang babae, alam niya na ang pamilya Fenderson ay palaging naging lihim. Si Gerald ay walang iba kundi isang ordinaryong mayamang mana. Paano siya maaaring magkaroon ng karapatang dumalo sa piging ng kaarawan ng kanyang lolo? Oo, narito ako upang dumalo sa piging ng kaarawan ni Lord Fenderson sa ngalan ng aking pamilya. Hinahanap ko lang ang banyo. Sa katunayan, magpapadala lang ako ng mensahe sa inyong dalawa. Casual na nagsinungaling kay Gerald. Oh, ang iyong pamilya ay nasasakop din sa pamilya Fenderson. Ngunit hindi ko naaalala ang aming pamilya na mayroong anumang uri ng impluensya sa Mayberry City o Seren County. Panipi, narinig iyon, lalong kinabahan si Gerald. Matapos biglang alalahanin na narito rin si Xavier, mabilis niyang ipinaliwanag, hindi. Ako eksaktong masunurin sa mga Fenderon. Ang mga Skyler ang nag-imbita sa akin sa piging ngayon. Panipi, nakita ko, mas may katuturan iyan. Sagot ni Mindy. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang bigla siyang napagtanto, bago pa magtanong si Gerald kung ano ang mali, galit na tinamaan niya ito sa likod ng kanyang ulo. Para saan iyon? Manalo ka. Dapat mong malaman na ang pamilya Skyler ay hindi naging maayos sa amin. Hindi ko talaga inasahan na ang iyong pamilya ay magiging masunurin sa kanila. Alam mo, ang pamilyang Skyler ay nagiging mas malupit sa pamamagitan ng taon. Naiinis, nasabi ni Mindy, kahit nasabihin mo iyan, hindi tulad ng may masasabi ako sa mga usapin ng aking pamilya. Hindi talaga ako kasali sa anuman sa kanilang mga desisyon. Sagot ni Gerald. Hoy, tumingin doon. Hindi ba iyon ang bata na sumukat sa iyo? Kagabi, Lorraine. Panipi, sa pagtingin sa direksyon kung saan nagmula ang tinig, maraming mga magagandang kababaihan, na tila ang mga kilalang tao mula noong nakaraang gabi ang makikita na naglalakad patungo sa venue, habang ang mga kababaihan sa grupo ay tumingin sa direksyon na tinuro ng kanilang tanyag na kaibigan, ang isa sa kanila ay agad na nagsimulang sumugod kay Gerald sa isang kahangahangang pamamaraan. Tila siya ang pinuno ng kanilang grupo, at agad na nakilala siya ni Gerald bilang ang tanyag na tao mula kagabi na kumatok sa kanyang sariling hapunan. Kaya heto ka, mayroon ka bang ideya kung gaano kahirap hanapin ka? Makinig ka dito, hindi ako nakasuot ng damit ngayon dahil sa iyo. May ideya ka ba kung gaano karaming mga puntos ang makukuha sa pagganap ko sa paglaon dahil doon? Ungol ng tanyag. Natao habang siya ay nagsimulang smakang sa likod ng kanyang ulo ng may sama ng loob. Hawakan mo, sino sa tingin mo ano ang karapatan mong magamot? Siya sa ganoong paraan. Panipi, dahil mas mataas ang katayuan niya kaysa kay Gerald, ayos lang. Para sa kanya nasaktan siya ni Mindy. Gayunpaman, ito ay isang regular na tanyag na tao lamang. Paano naglakas loob na tretuhin niya ito ng ganyan? Pinagsabihan lang siya ni Mindy simula nang maramdaman niyang mawawalan siya ng mukha kung magpapatuloy siyang payagan ang kilalang tao na gawin ang gusto niya sa harap niya. Kabanata 780. Nakikita kung gaano maayos ang pananamit kay Mindy, agad na nalalaman ng tanyag na tao na siya ay miyembro ng pamilyang Fenderson. Sa gayon, sa halip na magpatuloy na kumilos ng mapangahas,
Ngumiti siya ng masigla bago sabihin, magandang binibini. Mangyaring huwag akong magkamali, ngunit ang binatang ito ay isang handyman lamang na gumagawa ng mga kakaibang trabaho. Para sa amin, isang handyman, ganun pa ba kakarapat-dapat? Ano nga ba ang nangyayari dito, Gerald? Tanong ni Mindy sa isang tuliro. Alam niya sa isang katotohanan na siya ay isang marangal, mayaman na tagapagmana kaya't bakit niya kailangan pang maglingkod at gumawa ng mga kakaibang trabaho para sa mga menor de edad na kilalang tao. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa hinaharap. Sa ngayon, kailangan ko talagang gumamit ng banyo kaya magpapahinga muna ako. Panipi, pakiramdam ni Gerald ay sisabog ang kanyang ulo. Kung siya ay patuloy na dalyang dito kung gayon ang plano ni Zara ay tiyak na mabibigo dahil sa kanya. Huminto ka dyan, sigaw ng parehong Mindy at ang tanyag na tao. Nang magkakasabay, masasabi ni Mindy na may itinatago sa kanya si Gerald at hindi siya ang uri ng taong gusto na itago sa kadiliman. Habang gusto niyang umalis, mas tumanggi siyang pakawalan siya. Mismong ang tanyag na tao ay nais na personal na makitungo kay Gerald. Gayunpaman, ngayon na alam niya na si Mindy ay isang Fenderson, sabay-sabay niyang sinusubukan na kalugdan siya upang posibleng magkaroon ng isang pagkakataon na makapasok siya sa magagandang libro ni Mindy. Napagtanto na si Mindy ay tila mayroon ding isang uri ng hindi pagkakaunawaan kay Gerald, alam ng kilalang tao na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagsigaw para sa kanya na hindi umalis. Ang mga kaibigan ng tanyag na tao ay tila nahuli din, at lahat sila ay nagmamadaling tumakbo upang harangan ang daanan ni Gerald. Ito ang mansyon ng pamilya Fenderson, Gerald. Saan mo man lang naiisip na makakatakas ka, bilasan mo at sabihin mo sa akin ang totoo. Ano nga ba ang nangyayari dito? Kumusta kayong kapwa? Isang mayamang tagapagmana at isang handyman ng sabay-sabay. Kung tatanggihan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari pagkatapos ay tatawagan ko si Jasmine. Mahigpit na, sinabi ni Mindy habang hinahawakan siya sa kwelyo. Malinaw na, wala siyang balak na marinig pa ang kanyang mga dahilan. Habang madaling mapupuksa ni Gerald ang mga batang babae kung tunay na nais niya, alam niya na ang paglaban ngayon ay magpapulala lamang sa mga bagay. Ang tanging nagagawa lamang niya ngayon ay subukang antalahin ang mga bagay upang makabili siya ng mas maraming oras. Sa katunayan, nararamdaman ko na siya ay napaka hindi matapat. Mayroong tiyak na nasa kanya at hindi natin siya basta-basta na iiwan, sinabi ni Lorraine, ang pinuno ng mga kilalang tao. Kahit na hindi eksaktong gusto ni Mindy ang alinman sa mga kilalang tao, may katuturan ang sinabi nila. Malinaw na lumihis si Gerald kaya dapat may nangyayari na kainahinala. Pakiramdam ng biglang malakas na pakiramdam na magdala ng karangalan at hustisya sa kanyang pamilya, alam ni Mindy na kailangan niya upang siyasatin ang bagay kahit na ano. Inikot-ikot ni Mindy ang tainga ni Gerald bago sabihin, manalo ka. Alam ko kung gaano ka kalaban, ngunit tandaan, ito ang mansyon ng pamilya Fenderson. Kung naglakas loob ka ring subukan ang anumang nakakatawa, tatawagan ko ang aming mga bantay upang talunin ka hanggang sa mamatay. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan, dahil ikaw ay naging hindi matapat, maaari ka lamang manatili sa aking tabi. Kapag tapos na si Jasmine sa kanyang trabaho, sasabihin ko sa kanya na tanungin kita pagkatapos. Sumama ka na, panipi. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, sinimulang hatakin ni Mindy si Gerald habang naglalakad papunta sa front hall. Sa sandaling iyon, napansin ni Gerald ang dalawang lalaki na may malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha na mabilis na patungo sa grupo. Sa kanilang mga kamay, ayos, mga karayom na pilak at pareho silang mukhang handa na hampasin sa sandaling magagawa nila. Ang dalawang lalaking pinag-uusapan ay sina Drake at Tyson na buong araw ay naghahanap kay Gerald. Nagulat sila na nagkagulo na si Gerald, dahil ang kaligtasan ni Gerald ang kanilang inuuna. Handa silang ipagsapalaran ng lahat upang mailigtas lamang siya. Gayunpaman, agad na umiling si Gerald sa oras na makita sila, isang malinaw na senadoryas na dapat silang manatili sa orihinal na plano. Nais niyang iwanan nila ang bagay sa kanya. Pareho lamang silang nakatingin sa isa't isa matapos matanggap ang
Kanyang tahimik na kautusan, pakiramdam na parehong nalilito at naguguluhan. Paikot-ikot pa rin. Basta kumilos ka na at sumama ka sa akin. Sabi ni Mindy habang nagpatuloy sa paglalakad pasulong habang nakahawak sa tenga ni Gerald. Ang mga kilalang tao mismo ang sumunod sa likuran nila. Ang ilan sa kanila ay nakahawak pa sa mga braso ni Gerald. Tiyak na gumawa sila ng isang malaking kontribusyon sa pamilya Fenderson sa oras na ito. Tama. Tungkol kay Mindy, totoo sa kanyang salita, balak talaga niyang hanapin si Jasmine para ma-question niya si Gerald. Gayunpaman, nang sa wakas nakarating ang kanilang grupo sa front hall, nakita nila na ang karamihan sa mga panauhing nandoon ay nakatayo. Ang kapaligiran sa bulwagan ay medyo tensyonado, at si Jasmine ay makikita na nakatayo sa harap, na tila hinaharap ang ilan sa mga panauhin. Ano ang nangyayari sa mundo? Gulat na tanong ni Mindy. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.